Another day, another phone na naman tayo with the Vivo V60 5G. Tara, try natin to. So default na ata talaga na pagdating sa brand na katulad na Vivo, dalawang beses sila nagre-release ng kanilang mga premium mid-range series phones. No earlier this year kasi, na-release nila yung kanilang Vivo V50 at ngayong second half na taon, na-release nila ang kanilang Vivo V60. However, napansin ko sa mga gantong galawan ng brand, usually incremental lang yung changes or yung mga improvements na ginagawa nila. Ganun din ba ang mangyari sa Vivo V60? Syempre, pag-uusapan natin yan dito sa video, yung kanyang mga improvements, upgrades, yung mga magiging compromise nyo na rin at syempre yung presyo ng phone na to. Pero bago tayo magsimula, sinasabi ko nga, may mga nanonood ng videos natin pero hindi nakasubscribe. So mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Tapos kung sakaling nakatulong din naman ng video na to, i-like at i-share nyo na rin. Simulan natin by unboxing the Vivo V60 5G. Yung box ng phone na to, masabi kong very trademark Vivo design. Nandyan yung model name mo sa gitna ng box mo. Tapos kapag tinanggal mo yung kanyang cover, makikita mo na kagad ang iyong Vivo V60 5G covered in protective plastic. Underneath niyan, meron kang divider. Tapos underneath nito yung mga documents, yung iyong jelly case pero opaque yung jelly case na nakuha natin. And then meron yung charging cable, SIM ejector tool at saka charger. Aside pa dyan, wala ka ng ibang makuha. So again, kailangan ikaw yung mag-provide ng earphones mo for this phone. Yung pinaka-notable na pagdating sa unboxing ng phone na to ay yung kanyang opaque na jelly case na colored. Kasi usually, nakuha ko is either gray o kaya black. So, quite unique to for the Vivo V60. Ngayon, looking at the design of this phone, meron tayong mga konting changes. Nakukuha pa rin natin yung same na matte glass texture dito sa kanyang likuran. Pero this time, ito sa color na meron ako, parang mas matindi yung gradient niya na parang dual color siya. Pag tinawa siya ng araw, parang lumalabas yung pink na color niya. Ito ay para sa color niya na summer blue, which is yung meron ako ngayon. Pero available din siya in two other colors, which is yung berry purple at saka yung mist gray. So, dalawang vibrant colors. Tapos kung gusto nyo yung mas neutral talaga, of course, go with the mist gray. Meron ding slight change dito sa kanyang camera design. Meron pa rin yung pill shape pero mas maliit na to. And ibig na yung meron kang malaking bilog na naglalaman na nung lahat ng camera ng phone, magkakahiwalay na siya. Meron yung dito sa taas, sa baba. Tapos nakahiwalay pa yung iyong ultra wide lens. Isa pa na napansin ko, yung aura light niya, nilagay niya dito sa labas, tapos niliitan niya ng konti. Once na mahawakan mo ang Vivo V60, comparing it to its predecessor, medyo mas makapal lang siya ng konti at saka mas mabigat din. However, shape-wise naman is same pa rin siya with the Vivo V60 na meron kang slight curve dito sa backside at saka dito sa front side ng phone mo. Not enough para sabihin kong curve display talaga siya, pero ganito madalas yung nakuha nating shape from more premium phones. Since mas makapalan ng konti itong phone na to, feeling ko parang less aggressive pa yung curve niya compared doon sa Vivo V50. Naka IP68 and 69 rating na rin ang phone na to, so syempre mas panatag tayo, lalo na meron siyang shot sensation core na glass na ginagamit dito sa kanyang harapan. Mas matibay din to compared doon sa display na ginamit nila sa Vivo V50. Ngayon, sa display naman, hindi lumaki yung size niya with the same 6.77-inch display, naka-AMOLED pa rin yan, Full HD Plus resolution, and then mataas na 120Hz na refresh rate. Mas mataas din yung peak brightness niya with 5,000 nits of peak brightness. So kahit nasa ilalim ka talaga ng arawan, I doubt na mahirapan kang pang gamitin ang Vivo V60 5G mo. Ngayon sa sides naman ng phone na to, gumagamit siya ng powder metal finish that complements dito sa kanyang backside. Dito sa right side ng phone yung kanyang lock button tsaka volume buttons. Nasa taas yung kanyang speaker grills. Nasa baba yung isa pang speaker grill. So syempre, naka-stereo speakers tayo on this phone. And then meron tayong USB Type-C port at saka yung kanyang SIM card tray. Dual SIM compatible na tong Vivo V60. However, hindi siya eSIM compatible. Tapos nano SIM yung kailangan for both SIM cards. So take note nyo lang to syempre bago kayo bibilin ng Vivo V60. Wala na kayong makukuhang headphone jack on this phone. So of course, kung gusto nyo gumamit ng earphones, doon kayo sa wireless earphones o kaya ang gagamitin nyo ay yung naka-USB Type-C na wired earphones. Sa speakers naman ng phone na to, thankfully, naka-stereo speakers tayo. I always appreciate kapag stereo speakers na. Mas full yung sound, mas buo, mas immersive. Quality-wise, okay naman yung nade-deliver. Meron namang good bass na nakuha from the Vivo V60. However, volume-wise, sabi kong average lang siya, nothing revolutionary for this phone. Na medyo weird para sa akin kasi sa pagkakatanda ko, yung recently released Vivo phones ay gumagamit ng around 200% volume na hindi nila nilagay dito sa Vivo V60. I mean,
Di ko naman siya miss na feature pero hindi ko alam bakit nila tinanggal. Sa battery naman, mas mataas na yung kanyang 6,500 mAh battery capacity. Syempre, tinest natin yan at nakakuha tayo ng grabe mataas na result pa din. Yung natutuwa lang ako with the Vivo phones released this year and nag-focus din talaga sila sa battery life with higher quality battery and also higher battery capacity. Nung nag-ML test ako, bumaba yung kanyang battery from 100 to 78% after 2 hours with max volume at saka max brightness na yan. Mataas din enough yung score na nakuha natin sa PC Mark. So yes, mas mataas na talaga yung standard ko pagdating sa battery life ng mga phone. Isang reason na dyan ay yung mga recently released na Vivo phones this year. If in case naman na maubusan ka ng battery, meron siyang 90 watt na flash charge. Inabot ako ng around 16 minutes para ma-fully charge tong phone na to. Meron siyang optimized battery charging para mas lalo nyo maalagaan yung battery health ng phone nyo, pero wala siyang wireless charging at saka reverse charging on this phone. Ngayon sa camera naman, na para sa akin isa sa mas malalaking improvement compared to the Vivo V50 5G. Meron siyang 50 megapixel Zeiss main camera na gumagamit ng Sony sensor at meron din siyang 8 megapixel na ultra-wide lens, a 50 megapixel Zeiss telephoto lens na gumagamit din ng Sony sensor, and then another 50 megapixel Zeiss selfie camera. So in terms of camera setup, yung biggest change talaga na nakuha dito, meron na siya ngayong 50 megapixel na telephoto lens in exchange for the 50 megapixel ultra-wide lens. Pero pinalitan naman nila ng 8 megapixel ultra-wide lens. Personally, mas gusto ko yung camera setup na to compared to the Vivo V50 kasi mas magiging flexible na yung camera performance ng phone na to. Kasi good enough pa rin naman yung kanyang ultra-wide lens, not better than before, pero at least mas maganda na yung mga zoom photos na kukunin mo. So sakaling mahilig ka mag-zoom, of course, get the Vivo V60 5G. Testing this out, maganda naman yung mga photos na nakuha natin mula sa kanyang main camera. To be expected naman to pagdating sa Vivo V60 5G. Magandang main camera, maganda yung colors, details, basically wala akong masasabi. Even yung timpla ng color ng camera niya, actually isa to sa mga nagustuhan ko for this year. Bright pero not too bright, not oversaturated. So medyo ayun, vibrant pa rin tingnan yung photos mo without looking artificial. Dito sa kanyang ultra-wide lens nga lang, medyo hit or miss ang experience ko. Kasi pag hindi ganun kaganda or medyo alanganin yung lighting situation mo, mag-over-adjust yung phone mo, giving you some overexposed photos. Pero pag maganda naman yung angling mo, kaya niya namang maayos to. With some tweaking while taking photos, for sure makakakuha ka ng magandang photos with the ultra-wide lens of this phone. Zooming in, of course, mas maganda na rin with a 50 megapixel telephoto lens. Tapos, mas malaki pa yung sensor size niya. So, kahit mag-zoom ka 2 times, 3 times zoom, malinis pa rin yung photo mo. With photos na up to 10 times zoom, usable pa rin on this phone. Ngayon, kung sakali naman nagtitake kayo ng photos in low light situations, actually, hindi ko na feel you need na gamitin yung night mode niya. Kasi as long as meron ka talagang magandang lighting, kaya niya namang mag-produce ng magagandang photos. For selfie photos naman, good enough din. Actually, isa nga yung Vivo sa mga nagustuhan kong timpla. For selfie photos, di naman nagbago yung selfie camera setup niya. So, syempre, nagustuhan ko pa rin talaga yung kanyang output this time. If plano mo naman na mag-take ng videos, kaya niya mag-take ng up to 4K at 30 FPS. And upon testing, maganda naman yung output na nabigay niya. I'd say mas prefer ko ang Vivo V60 for photography. Tapos, meron siyang good enough performance for videography. Overall, pagdating sa camera performance, meron tayo nakuha na substantial improvement compared to the Vivo V50 kahit na a few months away lang talaga yung launch nila. So natutuwa ako sa ginawa nila with the Vivo V60. However, aside pa dyan, yung ibang mga camera features na hindi actually available sa ibang mga na-review natin na camera. Syempre, hindi pa rin nawala yung kanyang Aura Light. Ayun, kaya mo pa rin i-tweak to get better photos in low light photography or in flash photography. And also, yung underwater photography na andito pa rin sa Vivo V50. So, kung gusto mo mag-take ng photos kapag nag-swimming ka sa pool, of course, maganda yung ganitong feature. And meron yung mga bagong AI features na dinagdag nila dito sa kanilang Vivo V60. Nandyan yung AI for season, so kung gusto mong i-manipulate yung photos mo para magmukha kang autumn, spring, summer, pwede mong gawin yun dito sa phone na to. Also, quite new feature na na-encounter ko lang dito sa Vivo V60 yung AI Magic Move na para siyang AI erase na nagseselect ka ng object pero imbes na mabura, magagalaw mo yung position niya. Perfecto kung merong mga harang sa photo mo or hindi lang maganda yung positioning ng mga bagay para lang mas lalo mong ma-curate yung iyong photo nang hindi talaga totally ine-erase yun.
Yung isa pa ay yung kanyang AI image expander na ito na-experience ko na with other brands and at least available na rin siya with the Vivo V60. Para yun kung sakaling gusto mo mas wider yung focal length mo or yung photo na tinitake mo, syempre pwede mo na yan gawin ngayon. Yung isa pang instance na naisip kong pwedeng gamitan dito, kapag may mga putol kang photos, kunwari hindi nasama yung daliri, hindi nakita yung paa, yung balikat mo, medyo putol, yung mga ganito kasing bagay, mas na-improve or mas gumaganda talaga yung photos natin kapag mas buo yung image natin. So with AI image expander, nakukuha ko naman yung gantong magagandang result out of the Vivo V60. Take note lang sa AI image expander nila, ideally walang watermark yung mga photos na ina-expand nyo kasi nasasama to doon sa kanyang image expansion. Feeling ko maayos naman to ni Vivo in future updates. Yan rin na wala syempre yung mga gusto nating AI features katulad ng AI eraser para malinis or mas makurate yung mga photos natin. And of course, yung mga Gemini features katulad nila na circle to search, AI translate at saka play to translate. Balik tayo sa camera. Syempre dahil in collaboration din with Zeiss ang camera ng Vivo V60 and nakakuha tayo ng Zeiss filter to improve yung mga photos natin aside pa doon sa mas magandang timpla na kulay dahil nga yung Zeiss yung parang nag-calibrate ng colors ng mga panibagong Vivo phones. In addition, doon nga sa magandang hardware improvement na nakuha natin, meron din tayong software improvements na nakuha aside pa doon sa mga existing na nakuha natin from mga previous models na nabigay ng Vivo. Pero syempre, hindi lang yan. Yung isang concern pa na madalas nating na-encounter ay yung kanyang chipset performance. Usually kasi kapag nag-release ng phone the same year, medyo incremental yung improvement. This year, hindi yan ginawa ng Vivo. With a Snapdragon 7 Gen 4 na chipset, mas improved di hamak ang chipset performance ng phone na to. And upon benchmarking, around 20% boost in performance yung nabigay niya compared sa kanyang predecessor. So malaking improvement to kasi madalas ang nakuha lang natin, minsan same chipset yung ginagamit o kaya minsan around 10 to 15% lang. So 20% is a big performance bump. And syempre, naglaro tayo on this phone and given yan a 20% boost in performance and nakakuha tayo ng magagandang result. Very smooth yung gaming experience ko with high settings across multiple games. So kahit nag-Mobile Legends ako, lagi yung Mobile Legends nilalaro ko. Talagang swabing-swabe talaga yun sa Vivo V60. Call of Duty, maganda din on this phone. So mga barilan, FPS games, very snappy yung phone na to. And of course, a game like Genshin Impact na very heavy or taxing talaga sa ating mga phone, hindi naman nagka-problema ang Vivo V60. Chipset performance-wise, definitely lalaban talaga ang phone na to na natuwa lang ako kasi madalas ito yung mga bagay na pinapansin ng mga tao. Given nga nakaka-release lang nila earlier this year, hindi ako nag-expect ng masyadong improvement pero nabigay naman yan ng Vivo. Aside pa dyan, syempre 5G compatible tong phone na to, Bluetooth 5.4, NFC compatible, at saka naka Wi-Fi 6 na rin siya, so very future-proof naman ang Vivo V60 5G. Ngayon, sa lahat ng sinabi ko sa phone na to, syempre ine-expect natin malaking price bump madalas kung ganyan. However, sa pricing, actually hindi rin gaano katindi yung price bump ng Vivo V60. Dahil for 12GB of RAM and 256GB of internal storage, nagkakalaga siyang 28,999 pesos. And then para sa mas mataas sa 12GB RAM with 512GB of storage, nagkakalaga itong 30,999 pesos. Sa presyo na to, para sa 12 plus 256 variant, nag-price bump lang siya ng 1,000 pesos. And para naman doon sa mas mataas na 512 internal storage variant, hindi siya nagtaas ng presyo at all. So I think ini-incentivize tayo ng Vivo na kunin yung 12 plus 512 kasi technically guys, mas sulit siya kasi hindi siya nagtaas ng presyo from the predecessor pero ewan ko, mas kumpleto lang para sa akin yung Vivo V60. Mas mataas yung chipset performance niya, mas malakas and mas flexible yung camera performance niya, and meron pa tayong other improvements such as yung mas matibay na glass na ginagamit nila at saka yung mas mataas na battery capacity niya. Definitely a great choice kahit nasa later half na tayo ng taon kasi yun, marami tayong improvements na nakuha from this phone na hindi ko totally in-expect. Akala ko parang incremental lang, which is totally understandable kasi kaka-release lang ng Vivo V50. However,
palaban talaga para sa akin yung Vivo V60. Daming improvements, mas pinasulat, mas pinaganda, mas pina-flexible ang performance. Yan ang masabi ko sa Vivo V60 at hopefully nakatulong tong video na to para malaman nyo kung ito ba yung phone na dapat nyong kunin ngayong 2025. At sa dulo ng video na to, kung sakali makapag-decide ka na Vivo V60 5G na nga ang phone na para sa'yo, available yan sa YouTube Shopping. I-check mo yung link sa description box below. At kapag kinlink mo tong link na to, syempre, pinili ko yan para i-direct ka sa mismong official store ng Vivo sa Shopee. Anyway, kung sakaling hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka muna by clicking the subscribe button below. Hit mo yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod na videos. Kung sakaling nagustuhan mo ang video na to, syempre, i-like at i-share mo na rin. Again, ako si Alvin, ang iyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.